Yung unang gusto nating puntusan na mga magiging kaganapan sa mga panahong yun na sinasabi ng ating Panginoon. Ito, hindi na po ito patalinghaga na sinasabi ng ating Panginoon. Ito ay mayroong direktang pagpapakahulugan na sa mga kausap niya sa aktwal na mangyayari pagdating ng panahon. So, unang puntos na gusto nating puntusan, yung pagdating. So ano man yung katawagan, ito yung lahat na inaasahan ng maraming mananampalataya, yung pagdating ng ating Panginoon. Ngunit walang nakakaalam ng oras o araw o panahon. Ngunit may mga palatandaan na sinasabi kung kailan darating ang ating Panginoon. May mga bagay na hindi pa nagaganap at kapag ito ay naganap na, makikita na malapit na ang kanyang pagdating. Inihalin tulad nga ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa isang babaeng manganganak. Alam naman natin na kapag ang isang babaeng manganganak ay naghihirap sapagkat humihilab, sumasakit ang kanyang tiyan. At sa panahon ng kanyang panganganak sa sobrang sakit, siya ay napapasigaw. Diba? So yun yung mga palatandaan. Pero pagkatapos na isilang, lumuwal yung bata, nilabas yung sanggol sa mundong ito, yung lahat ng pagod, hirap, sakit, sakripisyo sa panganganak, naiibsan, napapalitan ng malaking kagalakan sapagkat may dumating sumilang na isang sanggol. So, yan yung isa sa mga palatandaan na sinasabi ng pagdating ng ating Panginoon. Parang manganganak, humihilab na. Nandyan yung matinding sakit, hirap, pagsubok, problema, suliranin na magaganap sa mundong ito na parang inuuga na hindi maintindihan kung paano ka iiri. Para lumabas yung sanggol na ipapanganak na dapat ng iluwal. So, ang pagdating ng Panginoon ay inihahalin tulad sa isang panganak. May mga sign, may mga palatandaan. At sinasabing, iilan na lang ang mga hindi pa nagaganap na mga palatandaan. Ang isa na hindi pa nagaganap yung didilim. Didilim sa katanghaliang tapat, na aakalain daw ng mga hayop gabi na, kaya magsisiuwi na sila sa kanilang mga lungga. Ang mga manok naman dadapo na sa mga sanga, sapagkat aakalain nila na dumidilim gabi na. Pero araw pa yun, dumilim lang sa katanghaliang tapat. Hindi pa nangyayari yun mga kapatid, na dumilim sa katanghaliang tapat kahit na nababalitaan natin na nagkaroon ng solar eclipse, lunar eclipse, total eclipse, di ba, nagdilim. Pero hindi pa totally dumilim. Ang madalas na nagaganap at nangyayari ito, nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa iyong asawa. Nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa iyong anak. Nagdilimang yung paningin dahil sa galit mo sa biyanan mo, sa manugang mo, bayaw mo, sa mga kapitbahay mo. Yan, madalas mangyari, nagdidilim ang isip mo sa kagagawa ng taong ginawa sa iyo, di ba? Hindi pa nagaganap yon. At pangalawa, yung matinding taggutom. Na kahit na ang mahal sa buhay ng isang tao ay kaya niyang gawing pagkain. Biruin mo yan. Sa matinding gutom, mabuhay lamang. Marami pong eksplanasyon yan. At ikatlo ay magbabagsakan ang mga bituin. O di ba wala pa na mababagsak na bituin. Skylab, satellite, aeroplano bumabagsak. Pero bituin wala pa. Sabi ng mga scientists, ang pinakamaliit daw na bituin ay ang sukat niyang katumbas ng isang syudad sa Amerika. At ito yung tinatawag na New York City. Biro mo, sabi ng mga Amerikano, New York City is the largest city in the world. Hindi nagpatalo ang mga Bisaya, no? Hindi sabi nila, Davao City is the largest city in the world. Para naman totoo kasi yung Mount Apo, sakop pa yun ng syudad ng Davao, kaya napakalaki. Imagine mo, kung may magbagsakan bituin sa inyong lugar, kahit isa lang, kung dalawa na, di ang laki-laki ng bituin na yan. So, wala pa. Hindi pa nagaganap yun. At ikapat, ay maririnig ng lahat ng tainga ang tungkol kay Jesus. Yan, hindi pa nagaganap yan sapagkat may mga lugar pa sa ating daigdig sa mundo na hindi pa talaga nakakapenetrate at napapakinggan ang mga aral at turo at hindi pa nila kilala si Jesus. Pero once na napakinggan na nila ang ating Panginoong Jesus, yun na, malapit nang maganap at matupad yung sinasabing pagdating. Kaya lang ang tanong ay, napaghahandaan ba natin yung kanyang pagdating? Yung kanyang pagparito na paghahandaan? Ano ba ang purpose at layunin ng kanyang pagdating? Ay upang sunduin, kaunin. Maliwanag na sinasabi ng John 14:1, di ba? Patuloy hanggang pagbasa. Ako'y yayaon, ako'y babalik na sa aking ama. At pagdating ko sa bahay ng aking ama, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, ng matutuluyan.
At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik. O diba? Sabi niya yun upang kayo'y sunduin. So yung mga pangako at mga pananalitang yun ng ating Panginoon ay sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad. At ang kanyang babalikan ngayon ay hindi lang ang kanyang mga alagad, kundi ang lahat na ng mananampalataya na kumikilala at siya ay ginagawang Panginoon ng buhay ng mga taong ito. So ito nga yung sinasabing pakakasalan ng lalaking ikakasal, sapagkat si Jesus ang lalaking ikakasal at ang babae namang pakakasalan ay ang kanyang iglesia na binubuo ng mga mananampalataya sa buong mundo. Kaya nga ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay makikita ng lahat ng mata. Sabi po talaga bang makikita ng lahat ng mata? Kung siya'y darating sa ating kapanahunan ngayon, dahil napaka-high-tech na natin ngayon, anumang event, anumang okasyon, anumang pangyayari, di ba minsan kapag may hawak kang cellphone, gusto mong i-live? Mapa Facebook, mapa YouTube, anumang social media platform, gusto nating live para mapanood ng mga nasa iba't ibang sulok ng mundo. O, di ba? So, ang pagdating ng ating Panginoon, sinasabi po ng Biblia na makikita ng lahat ng mata. Talaga bang makikita ng lahat ng mata? Sabi kasi, sa pagdating ng Panginoon, ang magiging kaganapan, bubuhayin yung mga namatay na nasa Kanya. Mga namatay sa dagat, mga nakabaon sa lupa, mga nakremate, sa isang iglap, bibigyan ng panibagong katawan, at aakyat sa mga alapaap, at kasunod nito yung mga buhay. Sa isang iglap, sabi po ng Biblia, sa isang kisap mata, yung mga katawang panglupa ng tao ay papalitan ng mga katawang panglangit at sabay-sabay na sasalubong. So ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mayroong pagsalubong. Sino ang sasalubong? Ang mga mananampalataya. Pag tayo ba, halimbawa, umaakit na sa mga alapaap, may dala ka pa bang cellphone? Wala ka nang dalang cellphone. So hindi mo lang siya makikita, mararanasan mo pa siya. Sino yung makakakita? Di yung mga taong naiwan na may hawak ng cellphone. Anong gusto mo? May hawak ka ng cellphone o wala ka hawak ng cellphone? So mapapanood at makikita ng lahat ng mata. Pero tayo, hindi lang natin makikita, bagkus mararanasan pa. Kaya nga sasabihin siguro ng mga kapitbahay natin, mga nakakakilala sa atin, oy, si brother yun nakasama umakyat sa alapaap. Oy, si sister yun Oy, yung choir namin ito sa simbahan Oy, yung pastor namin ito Oy, yung pare namin ito Oy, yung preacher namin ito nakasama. Sino makakapanood? Yung mga naiwan. Ikaw, kung sakali man, loobin ng Diyos sa tayo mapasama, hindi mo lang basta siya makikita, mararanasan mo pa. So, yung kanyang pagdating. Sino ba ang kanyang susundiin? Di yung kanyang mga kauri. Yung mga taong nanatiling tapat sa kanya hanggang kamatayan at nanatiling tapat nung siya nabubuhay, naaabutan pa siyang buhay. So, yung pagdating. Pero, meron pong malaking tanong ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano yung kanyang tanong? Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Biruin mo, may pagtatanong ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, ito yung tinutukoy na pagdating. Sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Bakit kaya siya nagtatanong? Kasi tingnan po natin ang galaw ng mundo ngayon. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. Tatandaan natin, sinasabi ng Biblia, sa pagdating ng Panginoon, hindi malalaman ng mga tao sapagkat sila'y abala sa kanilang mga gawain, sa mga pagpapayaman, sa mga kasiyahan. Kaya, mayroong malaking tanong ang ating Panginoon. Sa kanya kayang pagbabalik, may madatnan pa kaya siyang mga taong nananalig sa ating mga lugar? Yung po yung mga tanong na tayo po ang makakasagot. Pwede nating sagutin, yes Lord, meron kang aabutan dito sa aming lugar. So ano ang una nating pinupuntusan? Ang pagdating. Ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagdating ay tiyak at sigurado na may kasama siyang mga anghel. Ano ang tawag sa kanyang pagdating? Final coming. Sabi ng verse 31, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing.
Ilalagay niya siya sa kanyang kanan o ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send